Hi mga kapreni! Ayan na nga, hindi na inaahit ang balahibo sa kilikili. Binubunot na. Pasintabi ho, kung madyutim ang kilikili. Sa video lang, sa personal, medyo maputi yan. Ang kinainom sa binubunot, matagal tumubo. Ay siya, gagala na naman ang mag-ina. Hindi pa nga ako tapos magbunot ng balahibo sa kilikili. Ay pumunta ang tito ko para mag-SM Kabanatuan. San ho tayo sasakay? Syempre, sa sasakyan. Nakagayak na kami ni Rowie, si Kuya Ken ay tamad na tamad, ayaw nang sumasama sa galaan. Pasalubungan ko na lang daw siya. Ay talaga naman, Nagbo-voice over ako ngayon, biglang lumakas ang ulan. Pagtyagaan nyo ng pakinggan yung voice over ko kahit medyo maingay. Sakto ka ako tulog si Rowie ngayon at makakapag-voice over ako ay biglang umulan. Heto nga mga kapreni, pagkasakay ko ng sasakyan ay for the chika-chika na ang kapreni nyo. Ganyan ganito, basta ganoon. Ay sabi nga ng tita ko na yan, yung katabi ko, may mga puti na daw siyang buhok. Ay ako rin po ako, meron na. Ba't po kaya ganun? Kabata ko pa Ay isip bata. Bago nga kami sumama ni Rowie, tinanong ko muna kung sino-sino ang mga kasama. Baka puno ng sasakyan. O kaya sabi lang na inaya ako pero ayaw talaga nilang magsama. Porket walang pera, ginaganon na. Charis! Maluwag pa ang loob ng sasakyan. Pwede pa, mga 10 tao. Mga nakasalampak nga lang. Haha! Ginagamit itong sasakyan sa trabaho kaya tinanggal yung upuan sa likod. Huwag na magtanong ha. Andito na kami sa SM Kabanatuan tapos tinanong ako ng isang tito ko kung kumain na daw ba ako ng tanghalian dahil kakain nga sila sa Unli Steak. Ay ang sagot ko na lang, sa McDo na lang po kami kakain ni Rowie at gusto niya po yung chicken. Pero ang totoo nun, gusto kong sumama sa kanila. Eh di sana nalibre pa ako. Hindi naman nagpaparinig, kung inaya lang sana ako. Charis! Why joke lang yon, huwag kang napakaano mo. In-order ko talaga 2 chicken at tigisa kami ni Rowie. Ang nangyari, sa kanya laman, sa akin ng balat. Nag-price pa yan. Ay talaga naman Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa 3rd floor at ilalaro ko nga sana siya sa Kidzuna. Ang haba ng pila mga kapreni at si Rowie, hindi na makapaghintay, gusto na maglaro. Hindi ko na mamalibang mga kapreni dahil talagang gusto nang pumasok. Sa iba na lang kami pumunta dun sa walang pila. Maliit ang palaruan kumpara dun sa kabila ay pwede na. Nagpipila pa lang ako ng pangalan ay pinapasok na si Rowie. O diba, sana all. Ito talaga ang dahilan kaya gusto kong sumama. Dahil gusto kong paglaruin si Rowie. Nakakapaglibot lang talaga ako mga kapreni dahil sa anak ko. Kapag hindi kasama si Rowie, hindi ako pinapayagan ni Daddy Chester na gumala. Gusto niya yung nahihirapan akong mag-isa sa anak namin. Gustong gusto niya yung nahihirapan ako. Oy, joke lang. Mabait yung asawa ko na yon. Sabay bawi, Hanes. Oy, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. Chus ko lang yun, ha? Baka pag-isipan nyo, yung asawa ko ay pagkakahigpit. Mas mabait yun kesa sa akin. Haha. Akala ko iniwan na kami ni Rowie ng kasama namin. Magwawala ako dito kung iniwan kami. Sinama-sama nyo kami, iiwan nyo din naman kami. Ay grabe kayo sa kami. Yung isang tito ko na yan, yung kumakaway. Busog na busog mga kapreni. Ayun, nag-CR. Pag uwi ng Daddy Chester ay babawi. Kakain kami sa kinainan nila. Hindi pwedeng sila lang ang nakakain doon. 1,000 bawat isang tao ay mapag-iipunan pa. Matagal-tagal pa mga kapreni. Baka hindi lang 1,000 ang maipon nun. Char! Etong tita ko pumila sa Jollibee. Abay, napagkamalan siyang buntis. Ayun, ayan, hindi na siya pumilat. Nakapag-order agad. O diba? Binuhat na ang stroller, binuhat pa si Rowie, wala na akong ginawa. Lumakad pababa ng hagdan nang walang iniintinding bigat. Ay pagkakagaan ni Rowie, 21 kilos. Ere nga nung nasa sasakyan na kami mga kapreni, binigyan siya ng tita ko ng burger. Hindi na pinaabot sa bahay, kinain na agad. O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.